ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Maka-insidente sa pagpangawat sa lalaking sospek nga nagpakaroon ng tubero o glass installer sa pool sa CCTV. Mga residente nga namuyo duol sa Davao City Sanitary Landfill na balaka nga dili na makapangahig ug makabalik sa Pinoy-anan. Samal LGU magpadala og generator set sa Talikod Island taliwala sa power crisis sa lugar. Lalaking dunay search warrant, patay human na pusilan sa iyang silingan. Biktima gingong nanulong sa balay sa sospek. 56 anyos nga radio broadcaster gipusil patay samtang nagmaneho og motor sa SGA Barm. Og sa RTV Presents, ang damgo sa mga mananagat aron makabangon sa krisis sa lana atong tukion. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Sa pool sa CCTV ang sagunsong pagpangawat sa usa ka lalaki sa duha ka mga establishmento sa General Santos City. Modo sa sospek, magpakaroon ingnon nga tubero o glass installer. Naka-alerto si Efren Mamak. Kita sa CCTV ang pagsulod ni ining lalaki nga nakabonet ug nakasuot og puti nga t-shirt sa usa ka tindahan og cellphone parts and accessories sa Clariza Street, Barangay Dadyangas East, General Santos City, Martes sa hapon. Matud sa nagbantay sa tindahan, nagpaila kuno kini isip glass installer nga gisugo kuno sa amo sa tindahan nga magsukod og dimensions alang sa itaon nga istante. Gani, gisugo pa ang mismong tindera nga ipangsulat ang mga sukod nga iyang ginaingon. Pagka sulod niya diri, nangayo siya pintel pen sa akuan, nagkulam para magkuan daw siya diri sukat-sukat sa amin kung unsa ba. Pero iyang ginasulat kay PH, PY, ug nangayo po siya 3,800 sa akua. Ang pagsugod-sugod sa sospek, gipadayon hangtod sa ubos sa istante kung asa nakabutang ang bag sa tindera una kini migawas. Nahibaw-an na lang nga nakawatan ang biktima human na review ang CCTV sa amo diyang gipahibalo ang gihimo sa sospek. Anaa sa kapin na 3,700 pesos cash ang natangag sa sospek gikan sa bag sa biktima. Apan sumala sa kapulisan, ang mong sospek kuno una nasab nangawat sa usa ka kan-anan sa Barangay Dadyangas South adlawng Sabado sa CCTV. Makita ang mong sospek nga nakasando og puti nga giliso ang CCTV nga nakatutok kaniya. Sa laing CCTV, makita ang pagsulod niini sa kusina kung asa gipanguha niini ang halos 2,000 pesos nga halin sa tindahan nga nakabutang sa mga balunan. Matod sa service crew, nagpaila kuno kini isip tig ayuhay og lababo nga gisugo kuno sa amo sa maong tindahan. Apan naniid na di ay kung unsay makawat. Ano sa ako na ilista sa itagay sa kong pentel pin kay ilista na tunin ko na to diri kaning mga palitonon tagay ko 4,600 kay palit na ng mga materials diri ano ko na ay di sa ko mahatag sir kay atuon sa nako tong kwan sir katong kwan sa akong amo bakit naman gawas na mi gilak na ko na dira wa ko kabon ni balik ko sa sulod di ay mato pagkuan na sa kwarta dali ra kay Ginasubay na sa PNP ang maong kawatan aron masikop. Doon na say lakang ang PNP aron masulbad ang mga kasong pagpangawat sa syudad. Natay mga measures niya. Kanadlaw man ta nagpirma og application for search warrant sa mga suspect individual nga which we believe nga mo commit yun og krimen diri sa atong area. Nga address ana ang illegal drugs, mao ginay punot dulo niya na mga wat kay pambisyo. Giawag sab sa PNP ang mga tag-iya og business establishment nga i-priority gayud ang security sama sa pag-invest og CCTV laki pagpahigayon og complete background investigation bisan pa man sa ilang mga empleyado. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Nabalaka ang mga residente nga namuyo sa likod sa sanitary landfill sa Davao City basin og dili na sila pabalikon og puyo sa maong lugar human ang nahitabong pagdahili sa parte sa landfill diin usa ang namatay ug duha ang missing. Busag ipamaligya na nila ang ilang mga binuhing baboy ilabi pa nga wala sab sila'y panginabuhian karon. Balitang hatod ni Argil Relator.
Timbang na, boss. Timbang na lang ka. Oh, timbang ka. Lima rin ka, boss. 5. Gipangguyod na sa mga residente ang ilang mga binuhing baboy aron ibaligya na lang. Kinihuman gimando sa mga otoridad nga pabakwiton sila human ang nahitabong pagdahili sa likod nga bahin sa sanitary landfill sa Purok 8 Barangay New Carmen sa Tugbok District, Davao City. Nga gikamatay sa usa ka residente o gikawala sa duha pa ka senior citizens nga parayong ginapangita human matabunan sa midahiling basura. Doble ang kabalakan nila kay wala man guy kasiguraduhan sa karon kung tugdan pa sila nga makabalik sa ilang Pinoy-anan. Wala pa sa gihatag nga pinal nga mando kung makabalik pa sila og pangahig og basura nga dugay na nila nga panginabuhian. Diri ra gami kuha og mga pagkaon nila, sir. Nya karon ingani nga kuan. Basin di na mi pakahigon diri ba. So wala na mi makuha. So ibaligya na lang gyud namo ni para makwartahan pag gyud ba. Kaysa matabunan gyud. Sayangan gyud pero okay na lang. Wa man tay mahimo kay kuan man gyud ni. Tabo na mo gyud ni. Focus na lang po sir kay kanin ang tabo agad yan. Wala ito may kwartanin na ipon ang dito. Masakit yung pukundak po. Ya kumbana na ako. Di ko kay ka trabaho. Muni nga ang ako mo agad. Amo ni focus yun ni karon niya. Naman meron sa barangay niya. Problema lagi mi di man po mi magtugay dito diyaw asa ni karon pa. Ang ubang residente gidali-dali na og hipos ang ilang kinayam o katong natapok na nila nga mga basura. Kay basin, dili na sila kabalik pa. Kung dili sila tugdan nga makapangahig og basura, wala sab sila'y panginabuhian. Dili man gud ingon nga kuan meter dresser kini ang tinuras imong trabaho ba. Depende ra sa mo ha. Oh, sa mong lihok lang magdon. Mga pila imong ma-income, for example, sa isa ka adlaw, depende sa mo lihok. Nga kuan sir 500 600 ana. Limpyo na lang ang kwarta nimo. Gikordon sa kapulisan ang dalan pasulod sa maong puro aron nga did-an ang mga tao nga makasulod samtang nagapadayon ang pagpangita sa duha ka missing. Gipangayuan pa og pahayag ang Davao LGU labot sa estado sa pamuyo sa mga residente sa maong lugar. Kasamtangan silang nagtiner sa Barangay Jean. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sarah. Patay ang 56 anyos nga lalaking radio broadcaster. Human giposel ang gisakyang motorsiklo sa Malidigaw Special Geographic Area BARM. Asawa ni ini nga angkas, nakalingkawas. Nakaalerto si Efren Mamak. Dead on arrival sa ospital kining 56 anyos nga lalaki human gipusil samtang nagmaneho og motorsiklo sa Sitio Proper 1 duol sa Barangay Hall sa Fort Pikit sa Malidigaw Special Geographic Area o SGA BARM banda 6:45 Huwebes sa gabi ang maong biktima. Giilang nga si Nestor Micator nga radio broadcaster sa usa ka local media station sa Pikit, Cotabato samtang luwas ang 51 anyos nga asawa ni ini nga angkas. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, gikan na malit og pagkaon ang maong magdiayon sa Pikit, Cotabato. Apan diyang mipauli na og milabay sa mong lugar nga halos mag 50 metros lang ang gilayon gikan sa ilang panimalay. Kalit na lang gipusil sa ulo si Micator sa riding in tandem suspects. Usa ka basiyo sa kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga suspect nga daling nanibat. Duha ka anggulo ang ginalantaw sa PNP kalabot sa motibo sa krimen. Usa mao ang trabaho ni ini sa media ug ang ginakumpirma pa nga trabaho ni ini isip lupon sa barangay. We also have information din po kasi but this is still for validation na itong ating personnel ay nagtatrabaho daw po or may kaugnayan sa barangay nila. Pero titingnan natin if ito bang motive sa pagpatay sa kanya ay politically related or personal grudge po at hindi ito kaugnay sa kanyang trabaho as a media personality. Ginakuhaan pa og payag ang asawa sa biktima ug mga kauban sa trabaho. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Human nga atong nasayran ang mga kalisod karon sa mga mananagat nga epekto sa krisis sa lana kung asa gipadaplin una nila
ang di makina nga bangka ug mibalik sa pagbugsay aron makadaginot. Sayron ta ang mga laka nga gihimo sa panggamhanan aron matabangan ang naghatag og mga labas nga isda sa atong komunidad. Aniya ang ikaduwang hugna sa akong RTV Presents. Gawadon sa pangkapital aron makapanagad sa lawod. Gamit ang mga pump boat nga gagamit og gasolina, ubanan pa sa hagit sa kadagatan nga niminos na ang mga isda nga makuha. Pipila lang kini sa atong mga nasayrang kalisdanan nga ginasagubang matag adlaw sa mga mananagat sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Yang ato kining nahibaw-an, gilayon nato giduol ang Barangay Council sa Lapasan aron ipaabot ang ilang mga suliran. Matod sa amahan sa barangay, nga ila gyud gitutukan ang kahimtang sa fisher folks karong nagpadayon ang krisis sa lana. Usa sa ilang gihimo ang paglihok sa papel sa mga mananagat aron makadawat og fuel subsidy nga kabahin sa programa sa nasyonal nga panggobyerno. So kini siya support ka fuel subsidy, at least mabadugang mapundo sa ilang mga savings nga ilang nagamit. Kay lisod man po kayo nga ang atong mga kaigsoon na fisher folk. Sa problemang kakulangon sa abot sa panagat, ato sab kining gipaabot sa Cagayan de Oro City Agriculture Office. Matod nila, nagpadayon ang ilang mga programa aron mas mudaghan pa ang isda sa kadagatan sa syudad. Gawa sa pagpanagat, ila sa itanyag sa mga mananagat ang mga programa nga makadugang pa sa ilang pangita. Kinatudluan naman sa baliwading, maghimo ani mga kanabitan nakakan, may ngana no. So part na siya. Part na sa amo ang training nga gihatag sa atong mga mananagat. So mao na karon nga di kita mabalaka in regards kay aside sa gina-preserve na to lugar ang coastal kay part sa panginabuhian. Ablisab ang ilang opisina alang sa mga problema o suliran nga buot ipaabot sa mga mananagat. Ang ilang mga barangay fishery extension worker o barangay agricultural extension worker is pwede nila kontakon. Naman na sa barangay, mailan man na. So diya, pwede nila istoryahon una, nasa na problema sa pangisda or paguma, mo direct na diri sa opisina. Importante ang mananagat sir kay dili po tanan nga mukaon ng karne di isda gid na gid ang mananagat gyapon nga mo abayad gyapon nga mo tabang gid o naa gid ang mananagat pero unsaon lagi sir tungod sa lisod sa panahon maglisod ng panagat lagi. Daghan mang problema nga ginaatubang atong mga mananagat sa matag adlaw susama sa ilang pagsagubang sa mga balod sa kadagatan. Nakasugakod gihapon sila pinaagi sa pagtinabangay ug panaghiusa sa matag usa. Karon nga adunay krisis, nang hinaot sila nga makabangon ug ugma damlag, mabalik sa abunda ang ilang pagpanagat. Ako si Cyril Chavez. Kini ang RTV Presents. Padayon ginamonitor ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing nasiblatan ang maong LPA sa gilayong 875 kilometers sa sidlakan sa Southern Mindanao. Sumala sa pag-asa, ubos gihapon ang tsansa niini nga mahimong bagyo sa sulod sa musunod nga 24 oras. Sa Luzon ug Visayas, easterly sa makaapekto sa panahon, samtang sa Mindanao, trough sa LPA ang magdala og mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Taas ang tsansa sa kusog nga ulan sa Zamboanga Peninsula ug Soxargen. Busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide.
ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sulod sa 7 ka bulan nga voter registration, nakatala ang COMELEC Region 11 ug sobra 270,000 ka nagparehistro sa tibuok Davao Region. Si Argil Relator sa detalye. Sukad ni ato October 2025 hangtod May 18 karong tuiga nga mao'y ulahing adlaw sa voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Nakatala og 271,199 ka mga nagparehistro sa tibuok Davao Region. 91,398 niini ang anaa sa Davao City. Ang maong ihap kay gilangkuban sa new registration, transfer, reactivation ug updating sa registration records. Kamatigdan matud pa nga bisan sa kataas na sa panahon sa registration, dagsa gihapon ang mga nagparehistro sa ulahing adlaw. Wala na extension nga gihatag ang COMELEC. Iagi ang tanang aplikasyon sa hearing sa Election Registration Board o ERB alang sa approval. After that, mag-finalize na sa ato ang list of voters and sa ato ang project of precincts, katong mga presinto nato, nagamito nato for the upcoming BSKE. Human sa registration, nakatutok na karon ang COMELEC sa pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong November 2. Si Senator Amy Marcos nagpasa og bill alang sa pagpostpone sa BSKE ngadto sa October 2027 tungod sa kalisod karon nga resulta sa krisis sa lana. Apan samtang wala pay balaod nga magpostpone sa BSKE, madayon kini sa November 2 karong tuiga sumala sa COMELEC. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Samdan ang usa ka lola sa Cagayan de Oro City, human nga maunay og paak sa ilang alagang iro atol sa pagkasunog sa ilang balay. Sunog gituhuang nagsumikad sa kusina sa balay tungod sa nabiyaang giluto. Aniya ang akong report. Naug daw kining usa ka balay sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Human miulbo ang sunog pasado alas 7 Miyerkules sa gabi. Gilayong miresponde ang PFP o gisaka sa first alarm ang insidente. Samdan ang usa ka 72 anyos nga babae human aksidenteng mapaakan sa ilang kaugalingong iro diyang girescue atol sa sunog. Under control is alas 7:54 and then fire out is alas 7:58. Saysay sa usa sa mga saksi, paspas mekanit ang kalayo, halos mutabok pa sa firewall sa mong gambalay. Swerte lang, sanglit wala na madamay pa ang mga kasikbit nga mga panimalay. At first, wala ko kakantay kay nagulat ko sa akong order. And then, imahaw ko ko ng isog kinaapoy, sunog. Kaya ako, sa firewall, nilampas na kalayo. Pagdagan ako dyan, usog na kayo kalayo. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang nitabuan sa sunog aron makuha ang pahayag sa nasunugan apan walay tao sa lugar. Sa dato sa BFP, miabot sa 255,000 pesos ang danyo sa sunog. Ginasuta pa ang posibleng tinugdan sa sunog apan usa sa ginalantaw ang posibilidad nga gikan ang kalayo sa kusina tungod sa nabiya ang giluto. Tinuod nagluto sa iyang nabiyaan. So ibalidit pa pud dato ni kung unsa pud ka tinuod ni nga mga mga testimonyo sa mga tagtungod dito. Pero sa na ni sa anggulo na to? Yes, sa punisya sa anggulo na to no kay ang tagtungod magid mismo mo nag-confirm nga nagluto siya. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Usa ka lalaki nga adunay pending search warrant sa Bukidnon ang patay. Human na pusilan sa iyang silingan. Biktima giingong armadong misulong sa balay sa sospek uban ang pipila ka mga individual. Rason nga napusilan patay. Aniya ang akong report. Dead on arrival sa ospital ang 48 anyos nga lalaki. Human nga matadtad sa bala ang lawas ni ini. Human gipusil sa iyang 38 anyos nga lalaking silingan sa Purok 1, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon adlong Domingo. Sa impormasyon sa PNP, pasado la 7 sa buntag nahitabo ang krimen. Misulong matud pa ang biktima nga armado sa balay sa sospek uban ang pipila ka mga individual. Gisita sa biktima ang sospek sa nagkadayang alegasyon nga may resulta sa krimen.
Nasayran sab nga aduna nay approve search warrant gikan sa korte ang biktima apan wala kini napatuman sanglit nauna og kahitabo ang insidente. Actually, nangharas gyud kini siya sa maong sospechado kay allegedly iyang gipasuminginlan ang maong sospechado nga kanang naghatag kining impormasyon sa kapulisan nga aduna kini siya yung mga kauban nga wanted person. Human mahitabo, misibat ang sospek sa wala matino nga lugar. Apan pasado alas 7 sa gabi sa susamang adlaw, mitahan kini sa PNP. Gitahan sab niini ang pusil sa biktima samtang ang pusil nga iyang gigamit sa krimen nabilin sa iyang panimalay. Kasong homicide ang gipasaka batok sospek kinsa wala nay pahayag. Kung mo claim siya nga self-defense kani, ang burden of proof is anaa kaniya no sa ato ang sospechado. Depende na kana ang ato lamang no sa kapulisan is mahimo nato ang ato ang trabaho. Samtang subay na sab sa mong insidente, mas pahugtan sa Bukidnon PNP ang kampanya batok illegal nga paghubot og armas aron malikayan ang mga posibleng krimen. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Mibisita sa Davao City si Eman Bacosa Pacquiao alang sa usa ka brand endorsement. Dili gyud ikalimod ang karisma ug pagka mahiubsanon sa 22 anyos nga boxer ug GMA Sparkle star maong di sab katingalahan ang blessing niini nga walag tuo nga endorsement. Gawa sa endorsements, busy sab si Eman sa iyang taping sa Never Say Die isip GMA Sparkle artist. Busy matud pa siya sa pag-manage sa iyang oras sa pagbansay alang sa iyang rematch alang sa PBF Lightweight Championship karong June 21 sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa City, batok sa tubong Zamboanga, Sibugay nga si Rodelyn Perez. Unang nagkaatbang ang duha niadtong October 2024. Actually pag may taping kami, wala mo ng training, wala mo ng boxing kung showbiz lang. To entertain and to inspire people na kahit sino ka man o kahit ano man yung sitwasyon mo, walang imposible sa Panginoon. Posibleng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang musugat sa mga motorista sunod semana. Sa pakiginabi kang Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa Super Radio DZBB, base sa 4-day trading, posible matud pa ang dugang piso ug 50 centavos sa kada litro sa diesel, gasoline o kerosene nga usbaw. Sumala sa DOE, nakaapekto sa paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo ang padayong kagubot sa Middle East. Usa ka smoke hand grenade ang napalgan sa mga residente nga naglutaw sa usa ka sapa sa Maygo, Lanao del Norte. Malapusong na-recover sa Maygo PNP sa Lanao del Norte uban ang Provincial Explosive K9 Unit konpeko ang usa ka granada human kini aksidenteng madiskubrihan sa mga residente sa usa ka sapa sa Purokwan, Santa Cruz, Maygo, Lanao del Norte adlaw Miyerkules. Nadiskubrihan kini sa usa ka mag-uuma dihang nanguha na kini sa mga isda nga nakulong sa fish traps nga iyang gibutang sa sapa. Gilang nagpahigayon og technical assessment ug proper explosive ordnance disposal ang PNP. Padayon pasab ang investigasyon kung kinsa ang nanag-iya sa maong granada o kung paunsa kini naabot sa maong lugar. Usa kini siya ka smoke or incendiary nga granada nga aduna gagamit kini white phosphorus. Diin ilaha kining ginagamit kini aron makahimo og baga nga aso, no? O para makatabon sa lihok sa tropa, no, kung gamiton kini siya or usahay for target marking, mo kini or ginagamit kani sa tropa kung in kaso mo escape sila. Nakatakdang ihatod sa LGU sa Samal ang generator set sa Talikod Island aron mohatag og supply sa kuryente sa isla taliwala sa power crisis nga nasinatian sa mga residente. Ginaasikaso na sab sa LGU ang solusyon sa ilang problema sa tubig. Ano report ni John D. Esteban. Sa interview sa GMA Radio TV 1 Mindanao, ang Samal Island Mayor Toto Reyes miingon kini na ipadala sa Talikod Island ang generator set nga makaproduce og katunga sa megawatt. Mo-augment kini sa Napocor nga mao'y electric provider dito taliwala sa power crisis nga nasinatian sa mga residente. Sa maong dapit, kinsa nagsige na og panawagan kalabot sa problema sa tubig. Kay ang tulo ka genset sa Napocor guba
sumala sa mayor. Supposedly, ang ako ipadala dito sa talikod is 2 ka buok na megawatt, 1 megawatt na genset. Ang problema, ang napukor, dili sila mudawat kay tungod lagi kay ang may utilize dito nga kuryente is only, ang peak is lang sa half megawatt. Okay. Half megawatt. So, dili sila mudawat sa 2 ka buok nga among ipadala nga genset nga dagko, which ang amo na lang gibuhat. Katong genset nga dako nga i-pull out na mo sa Nordeco, gibutang na lang namo sa asphalt batching plant. Ang katong nasa asphalt batching plant mo ang dalaon dito sa Talikod Island mo to ang ilang gamiton. Ginalantaw na sabdaw ang paggamit og solar energy. Talk na mi sa Double Light, ang nakutana ko kung isang ilang plano. Sa karon, ang pinaka the best pa nila nga buhaton nga early remedy nga ilang magwan is solar siya. Okay. Kay medyo layo man pugod ang Samarin Cable, kung mas layo pa na siya eh. Yes. Kung gikan sa Davao padulong diri sa Samal, duol lang. Kung Talikod padulong og kabutian padulong og Talikod, layo-layo siya. So ang iyang pinakakuan daw option is solar sa. Kung walay kuryente, wala po siray tubig. Abusa ginapadali na sa lokal nga panggamhanan ang 50 million pesos nga bulk water project. Isip manung tarong solusyon sa problema sa tubig sa Talikod. Ang source sa tubig dito, ang amo ginatanaw is ang Baga Cave, no? Okay. Which is under sa karon sa property ni Mario Rita. Okay. So may tabo, munang nagatuna ang amo ang technical team is ongoing nga nagapangita dito og dako nga source sa tubig. Siguro na dito sa Tumoy. Kaya ang ginatanaw na mo ang padulungan sa sapa nga na sa Baga Cave, naaragyapon dito sa tubig. Kato ang ginatarget. Kauban, sa bebot kahe sa kamera, John B. Esteban, 1 Mindanao. Pipila ka mga suliran sa kadalanan ang gisgutan sa Cagayan de Oro City Council. Dakip dinhi ang mga giingong hanap nga pedestrian lanes ug ngit-ngit nga street lights nga naghatod og risgo sa mga motorista. Mga opisina nga makahatag og solusyon niini nakatakdang ipatawag sa konseho. Ani ang report. Pinaagi sa usa ka special report gitukoy ni Councilor George Christopher Guking ang iyang naobserbahan sa mga kadalanan sa Cagayan de Oro City atol sa iyang paglibot sa syudad. Lakip dinhi ang giingong mga hanap nga pedestrian lanes mapa sa sentrong bahin sama sa Kugon Market, ingon man sa mga dalan padulong sa uptown ug mismo sa uptown area sa syudad. Matod sa konsehal, dunay mga lugar nga klaro ang pintal sa pedestrian lanes apan tungod sab kuno sa gikaplastaran sa pipila ka streetlight sa syudad. Mao nga dili kini makita ug matabunan sa mga suga nga gikan sa mga sakyanan nga gabiyahe sa kadalanan. Busa buot niya nga matun-an ang mga posibleng lakang aron masolusyonan kini og malikayan ang mga posibleng disgrasya sa kadalanan. Gusto po na po nga ipa-explore kada bitang mga tilted nga street lights para mahayagan ang mga pedestrian lanes labi na kung lapad kayong dalan, kung naa magani proper lighting sa kilid-kilid pag-abot sa tunga sa solid line, di na din mo makita. So usapod na sa basing pwede nato na ma-explore ang mga solusyon. Sa paglibot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa syudad, tuod man pipila ka pedestrian lanes ang hanap na ang pintal ug halos dili na maklaro. Hinoon human may isgutan sa konseho, gilayon kini gipasa ngadto sa komitiba sa infrastructure ug public utilities ug nakatakdang imbitaran ang mga ahensya sa gobyerno nga nakatahas para niini. Medyo dako siya nga butang or dili sa pasok sa trabaho sa syudad kana di mo ko familiar kay di man akong committee. Siguro nag-istorya na midaan ni Councilor Eric Salcedo nga pwede sa tama consider nga magbuhatag ng solution requesting for the intervention po sa DPWH. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gideklara na sa Malacanang nga holiday ang pag-obserba sa Idil Adha sa atong mga kaigsuunang Muslim. Pinaagi sa Proclamation number 1264 Series of 2026, regular holiday sa Tibok Nasod ang May 27 sa sunod semana, agig pag-obserba sa Idil Adha. Ang Idil Adha o Feast of Sacrifice ang usa sa duha ka dagkong kaugdahan sa Islam. Sugod sab kini sa pagpuasa sa atong mga kaigsuunang Muslim. Mga kapuso, daghan kaayong salamat sa padayon ninyong pagsalig kay ang GMA News ang top digital video publisher sa Pilipinas base sa datos sa Tubular Labs.
Alang kana sa kategoryang News ug Politics sugod January hangtod April 2026. Worldwide, ikatulo ang GMA News sa top publishers sa susabang kategorya alang sa bulan sa Abril. Dunay combined 3.6 billion views ang GMA News sa Instagram, Facebook ug YouTube. Mga kapuso, among gipasalig kaninyo ang padayon namong pagbalita nga walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon, serbisyong tinuod. Reunited in one frame sila Miguel Tan Felix ug Anton Vinzon. Nagpakilig sa ilang bagong TikTok collab ang duha with matching cool moves. Kung kaniadto magkauban sila isip kidlat ug dagul sa GMA Prime series nga mga batang riles, karon dunay nagkaniyang pagabidahang serye ang duha. Si Anton isip si Makmak sa Kamao, makita na kana pagkahuman sa Born to Shine 3:20 PM sa GMA Afternoon Prime series. Ug si Miguel makita isip si Galo sa Task Force Firewall 8:55 PM sa GMA Prime ug 10:30 PM sa GTV. At ang ikana sa Lunes, May 25. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug buwan pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga riyon. Ug mao kato ang mauling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kaniadto ug karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.